When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Its restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I feel I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Let us pray. Lord, we lift our hearts to you. This morning, may we carry the unity we share into every moment, knowing that we are one with the risen Christ as United Methodist Church of Manila Episcopal Area.
Lord, we lift our eyes to you as the sun rises. May this moment stay with us, reminding us to look for the beautiful colors of promise in your word. Lord, we lift our prayers to you as the dew air falls. May we breathe this morning in and know that like the earth, you sustain us, keep us, and work within us always. And so, we lift our voices to you. We celebrate the greatest day in history, when Jesus rose from death, defeating darkness and bathed the world in stunning resurrection light. May we ever live to praise you. Amen. Christ the Lord is risen today. Alleluia. Earth in heaven chorus say, Alleluia. Raise your joys and triumphs high. Alleluia. Singing as and bird reply, Alleluia. Love's redeeming work is done, Alleluia. For the fight, the battle won, Alleluia. Death and fate for risen rise, Alleluia. Christ has opened paradise, Alleluia. Lives again our glorious King, Alleluia. Where all death is now thy sting, Alleluia. Once he died our souls to save, Alleluia. Where's thy victory boasting brave, Alleluia. King of glory, Son of peace, Alleluia. Everlasting light is his, Alleluia. Lead to the heart to grow, Alleluia. Dust to sing and dust to love, Alleluia. Let Israel now say that his mercy endureth forever. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The right hand of the Lord doeth valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doeth valiantly. Alleluia.
shall not die, but live, and declare the works of the Lord. The Lord hath chastened me sore, but he hath not given me over unto death. Open to me the gates of righteousness. I will go into them, and I will praise the Lord. This gate of the Lord, into which the righteous shall enter. I will praise thee, for thou hast heard me, and art become me salvation. The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. This is the day.
Mga kapatid, pagbasa mula sa unang Korinto, may kapitulong 15, may talatang 1 hanggang 11. Mga kapatid, ngayon ipinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong ipinanghahawakan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi ng kasulatan, at siya ay nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na rin ang ilan. Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 15, talataang 7 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang ating maririnig. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang pinanganak nang wala sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahan ng loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Pagpalain tayo mga kapatid sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. Juan, Kabanatang 20, talatang 1 hanggang 18. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niya dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus at tumuli ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabuni, ibig sabihin guro. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama
at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon, at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Sa inyo itutuon, Kordero ng Kalbaryo, ang aking pananampalataya. Dinggin nawa, O Diyos, ang aking pagsusumamo, ang lunos ng aking kaluluwa. Nawa'y pawiin niyo, ako'y inyo, at sa biyaya niyo, manumbalik ang sigla, ang alab ng aking kalooban. Sindihan nawa, O Diyos, ng dakilang alaala ng pag-ako niyo sa aking sala, na mag-alay din sa inyo. Ako'y inyo. Sa gulo nitong buhay, tighating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin niyo, O Diyos, ang aking luha, laan ninyong kalinga, nang di na malayo sa inyo. Ako'y inyo. Sa hangganan ng daloy, sa wakas ng panaginip, pagsapit ko sa dulo ng buhay, ang pag-ibig niyo, O Diyos, siya nawa ang maghabig sa kaluluwang naghihintay. Sa ligtas na bisig niyo, ako'y inyo. Sa gulo nitong buhay, bighating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin niyo, O Diyos, ang aking luha, ninyong kalinga, nang di na malayo sa inyo. Ako'y inyo. Sa gulo nitong buhay, tighating lumalaganap, kayo nawa, O Diyos, ang sa aking gumabay. Pahirin niyo, O Diyos, ang aking luha, laan ninyong kalinga, nang di na malayo sa inyo. Ako'y inyo. Ako'y inyo.
Isang mapagpalaya at makabuluhang pagdiriwang sa ating lahat mga minamahal sa Panginoon. Ngayong umaga tayo'y nagsasama-sama sa pagdiriwang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang pundasyon ng ating pananampalataya at saligan ng ating pag-asa. Ang tema ng ating selebrasyon ngayong umaga ay may pamagat na Risen with Christ. Binuhay na kasama ni Kristo. At ang mga talatang nais kong pagpatayan natin sa ating pagbubulay ay ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 2, talatang 12 hanggang 15. Ganito po ang ating matutunghayan. Sa pamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa inyong kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, binuhay ng Diyos na kasama kayo ni Kristo. Pinatawad ang inyong mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamagitan ng kaniyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang kasalanan. Ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan at ang mga ito'y parang mga bihag na kaniyang ipinarada na katunayan ng kaniyang pagtatagumpay. Mga kapatid, sa ating mga talatang binasa, nais kong pansinin ang ilang mga bagay. Una, ang sabi sa pamagitan ng bautismo, nilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kaniya. Inilibing kayong kasama ni Kristo sa pamagitan ng bautismo at pinatawad sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, kapag tayo nangangaral ng mabuting balita, at merong nanampalataya sa Panginoon, nagsisi sa kaniyang kasalanan, at nagpasyang sumunod sa Panginoon, siya'y nagpapailalim sa sakramento ng bautismo. Ang bautismo ay kanyang sariling desisyon upang magpasakop dito. Ang ibig paalala at ibig sabihin nito sa atin, sa pamagitan ng bautismo, kanyang ipinapahayag sa madla ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pananampalataya, at ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Sa ating Article of Faith, Inggil sa Sakramento, ganito po ang sinasabi: Baptism signifies entrance into the household of faith and is a symbol of repentance and inner cleansing from sin, a representation of the new birth in Christ, and a mark of Christian discipleship. Yan po ay Article 6 ng ating pananampalataya, the Sacraments of the United Methodist Church. Sa panahon ng
ating Panginoong Jesucristo. Nakita natin yon sa ginawa sa kanya ni Juan Bautista. Siya'y binautismuhan at siya'y inilubog sa tubig sapagkat ang tradisyon nung panahong iyon, even during the time of Paul, ay baptism by immersion. Hindi wisik, hindi dampi, kung hindi talagang inilulubog sa tubig. Hindi ko malaman kung bakit yun ay hindi sinundan ng ating iglesia. Yung simbolo ng paglubog sa tubig. At kapag ang isang mananampalataya ay inilubog at ang kanyang ulo'y napailalim sa tubig, yun ay simbolo ng kanyang kamatayan sa kasalanan. At yung kanyang pag-ahon sa tubig ay simbolo ng kanyang pagkabuhay, ng panibagong buhay. Yun ang larawan ng bautismo na sinasabi ni San Pablo dito sa ating pinagbubulay-bulayan ngayon umaga. The water flows over the man's head. It was as if he died. As he rose up again from the water, it was as if he rose to new life. Part of him was dead and gone forever. And he was a new man risen to a new life. So remember your baptism, mga kapatid, because that signifies your death in Christ through baptism. Subalit dapat nating tandaan na ang tanging requirement, the only requirement in order for us to die with Christ and risen with Christ is faith, pananampalataya. Yun lamang yung tanging inaasahan o requirement for you to experience meaningfully that act of baptism. To become effective, the working of baptism. Baptism for Christians was in truth a dying and rising again. Because he believed that Christ had died and risen again and that he was sharing the experience of our Lord Jesus Christ. That's the image and the meaning of baptism, dying with Christ. Pangalawa, pinawawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Yun muna. Pinapawalang bisa. Ang ibig sabihin noon ay lahat ng ating mga kasalanan na nakasulat, lahat ng ating kakulangan, lahat ng ating pagkakasala, lahat ng ating paglabag sa Diyos, nakasulat, parang nakasulat. At lahat ng nakasulat na yon ay binura o pinawalang bisa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Bill of charges or charge list is blotted out by Jesus Christ on the cross. So, ibig sabihin, para kang may utang sa tindahan. Nung unang panahon, ganun daw eh. Pagka bibili ka sa incheck, ililista, susulat. Tapos, bibili ka uli, susulat, ililista, hanggang mahaba na yung listahan mo. At kapag ikaw ay nakabayad na, buburahin yon, aalisin na yon. At ilalagay sa ibaba, paid. Lahat ng iyon ay bayad. Parang ganun yung ginawa ng Panginoon. Doon sa ibabaw ng krus, kanyang binayaran ang ating mga kasalanan, kaya't ang lahat ng ating pagkakasala ay wala ng kapangyarihan o wala na sa atin. Tinubos niya na yun doon sa krus. Pangalawa, na
gusto kong mapansin natin dito. Kanyang binura, wiping out. Ang ibig sabihin nito ay lahat ng ating mga nakalista na pagkakasala ay binura. Hindi lang binayaran, kung hindi binura, in-erase. Kung sa ating panahon yan ay deleted from the memory. Noong unang panahon daw ay yung mga manunulat, ginagamit nila yung parchment at yung tinta ay nahandun sa gilid ng papel o nung sinusulatan nila yon. At kapag gusto nilang i-recycle yon, gagamit lang sila ng sponge at papahiran yon. Papahiran lahat. At pag napahiran yon, malinis na. At pwede na namang gamitin, pwedeng i-recycle. Mga kapatid, ganon ang diwa ng ating pinagbubulay-bulay ngayon na tayo'y namatay, binura ng ating Panginoong Kristo ang ating mga utang doon sa krus. Pangatlo ay inalis niya yung penalty, yung kabayaran sa ating mga kasalanan. Binayaran niya lahat yung ating mga pagkakautang, yung ating mga kasalanan na naghihiwalay at naglalayo sa Diyos. Binayaran niya yon at yung kanyang kamatayan sa krus ang siyang kabayaran. Kaya ipinako na yon sa krus. Kaya nung unang panahon daw, kapag may utang at nabayaran mo na yung utang na yon, o kaya isang kautusan, ipapako daw yun, ini-nail sa wall. Announcing that your sin is already paid. Mga kapatid, ganun po yung konsepto ng kamatayan sa kasalanan at inilibing kasama ng outing bautismo. Yun ang ibig sabihin po. Now, moving forward, dati patay tayo dahil sa ating kasalanan, subalit binuhay tayo kasama ni Kristo. And that is the main thing. Dati patay tayo sa ating mga kasalanan, subalit dahil sa kamatayan ng Panginoon sa krus at muling pagkabuhay, binuhay tayong kasama niya. Risen with Christ. That is the point. At kung babalikan natin yung verse 15, we are risen with Jesus Christ on the day of the resurrection. Sabi doon sa talatang 15 sa NIV, and having disarmed the power and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Sa Tagalog, ganito pa sabi, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig na ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Nilupig ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. He disarmed the powers and authority. Anong ibig sabihin niyan? Tinanggalan niya ng kapangyarihan ang masasama o ang makapangyarihang umaalipin sa atin sa kasalanan. The resurrection of our Lord Jesus Christ is the power of God manifested through Him. Kaya yung kanyang pagkabuhay na maguli ay nahayag doon yung kapangyarihan ng Diyos. An amazing power of God. When Jesus rose from the dead, yon ang matibay na kapahayagan sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Napagtagumpayan niya ang kamatayan
sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinthians 15:54, death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Mga minamahal, yung tibo ng kamatayan, yung tinik ng kamatayan, sa pamagitan ng kautusan ay nilupig ng ating Panginoong Jesucristo. At yung kanyang pagkabuhay na maguli ay kapahayagan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang sabi ni San Pablo sa atin, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Jesus has stripped the powers and the authorities and made them His captives. Jesus conquered them forever. He stripped them. At yung salitang strip ay parang dinisarmahan. Inalisan ang kapangyarihan. Inalis ang lahat na nagsisignify o nagsisimbolize ng kanyang kapangyarihan. Parang isang makapangyarihan yan na inalis sa kanya, hinubad lahat ang kapangyarihang ibinigay sa kanya. Isang makapangyarihan na marahil ay umabuso sa kanyang tungkulin, naging kurap at bilang parusa sa kanya, ay hindi na siya pwedeng manungkulan sa pamahalaan. Naalala nyo yung isang ambasador na minaltrato yung kanyang kasambahay, na video, nagreklamo. At nung siya'y litisin, nung siya'y imbestigahan, ay napatunayang siya'y nagkasala at pinauwi siya sa Pilipinas. At ang sentensya sa kanya, hindi na siya ambasador, wala na siyang karapatan para manungkulan at anumang posisyon o tungkulin sa gobyerno ay hindi siya pwedeng tumanggap. Inalis lahat sa kanyang karapatan at ang kanyang kapangyarihan na dati kanyang nalalasap. And that is the image when Jesus stripped all powers and authority of the powerful and the mighty. Inalis niya at kanyang ipinarada sa madla ang kanyang pagtatagumpay. He displayed His victory. Ang sabi po ng ating talata in verse 15, ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Alam nyo, yung larawan po na ginamit yan ay sa panahon ni San Pablo, ay kapag ka ang Roman soldiers ay nagtagumpay sa labanan, inuwi nilang bihag ang kanilang mga nalupig. At pagdating nila sa Roma, ay magkakaroon ng isang grand parade, victory parade. At yung commander ng Roman soldiers ay nakasakay sa kabayo at siya yung nasa unahan. At sa kanyang likuran, ang mga hari, ang mga pinuno ng Roma, at sa kanilang likuran ay kasunod nila ang mga bihag na kanilang nalupig sa digmaan. All things of Jesus as a conqueror enjoying a kind of cosmic triumph. And in His triumphal procession of
are the powers of evil, beaten forever, for everyone to witness. This is how Paul pictured out the victory of Jesus, the risen Lord, His power over the grave when He was risen from the grave. He died and rose again from the dead. Mga kapatid, patay tayo dahil sa kasalanan, subalit binuhay tayong kasama ni Kristo. Binuhay tayo kasama ni Kristo. At yun ang gusto kong bigyang pansin ngayong umaga. Na hindi lamang si Kristo ang may pagtatagumpay, hindi lamang si Kristo ang nabuhay na maguli, hindi lamang si Kristo ang kapahayagan ng pagkabuhay, kung hindi kasama tayo. We are risen with Christ in victory. And with that, let me tell you that because Jesus rose again from the dead and we are risen with Christ, we have hope in this life, here and now. Gusto ko pong i-emphasize yan, na dahil sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo at sa pangako niya na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at binuhay tayong kasama ni Kristo, meron tayong pag-asa because the resurrection of our Lord Jesus Christ is the foundation and the assurance of our hope. Nasa Kanya lamang yung ating pag-asa, wala na pong iba. Lalong-lalo na sa panahon ito na napakaraming mga bagay na kinatatakutan ang tao. Sa panahon ito na hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Sa panahon ito na ang COVID-19 ay laganap at hindi natin alam kung anong mangyayari. But still, our hope is in God. Nung isang araw, nanonood ako sa Facebook, kaya tayo sa television. Sabi niya, pag ikaw ba ay nagpabaksin, hindi ka na magkaka-COVID. Ang sagot, no. Pag ikaw ba'y nagpabaksin, hindi ka na mahahawa at hindi ka na makakahawa. Sabi nung sagot, no. Pag ikaw ba'y nagpabaksin, hihinto na ang COVID-19. Ang sagot ay no. Hanggang maraming tanong, halos lahat ng sagot ay no. Ang tanong, bakit ka magpapabaksin? Because you love your family and you love your neighbor. That's the answer. Ang aking sinasabi ngayon, sa lahat ng pangyayari sa mundo, sa lahat ng pangyayari sa ating panahon, kahit yung vaccine ay hindi natin maaring asahan, kahit ang ating mga ospital, ang ating gobyerno ay hindi natin maasahan, subalit maaari tayong umasa sa Diyos sapagkat siya lamang ang nakakaalam at may hawak ng ating buhay. Ako lagi ko po sinasabi ito kay Mrs. sapagkat maraming naku-COVID, maraming namamatay, mga kaibigan natin, kamanggagawa natin, kapatid sa iglesia. Ang akin lamang tanging sinasabi, their journey has ended. At kami, ako, sinasabi ko sa kanya yon. Anytime, pwede akong kunin ng Panginoon. At kapag ako'y kinuha ng Panginoon, ibig sabihin nun, tapos na ang aking misyon. And I'm ready. Sapagkat yun ang aking pag-asa at yun ang aking pananampalataya. We are risen with Christ. Therefore, we can hold on to the hope of our salvation through our Lord Jesus Christ. Secondly, because we are risen with Christ, dapat tayong maglingkod sa diwa ng pag-ibig. Ang tanging hinihingi o hinahangad ng ating pananampalataya at ng ating buhay ay yung tayo ay makapaglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Wala nang iba.
Sapagkat yung paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa ay kapahayagan ng ating pananampalataya at ito ang gift natin sa Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay, ipinagkaloob niya na sa atin. Maraming tinatamasa tayo sa buhay na ito na hindi natin hiningi marahil, pero kusang ibinigay ng Diyos sapagkat iyon ang kanyang biyaya sa atin. And our appropriate response should be, return it back to Him by serving Him and serving the people around us, most especially those who are most in need, yung higit na nangangailangan na nakikita natin sa ating kapaligiran. Tunay po sa panong ito ay nakakalungkot. Nung isang araw, sinamahan ko yung aming anak sa palengke at sabi niya, Daddy, lahat ng presyo ngayon tumaas ng 10 piso. Sabi nung tindera sa kanya, next week po maaring tumaas pa yan sapagkat mahirap makakuha ng paninda dahil ECQ or lockdown. Sabi ko, salamat sa Panginoon, meron tayong pambili. Pero papaano yung mga tao na walang pera, walang hanap buhay, walang source of income na pwede nilang ibili ng kanilang pagkain, ng kanilang pangangailangan? Ano ang mangyayari sa kanila? Kaya yung iba'y nakakaisip gumawa ng masama dahil sa pamilya. And that's an opportunity for us to extend our services, our help to them by serving them, by giving them. And it is out of our love. And I believe this is the best time for us as a church to be one, to be united, to be in one accord, to show the love of God through us. Because that's the very essence of following Jesus. That's the example that Jesus showed unto us and His disciples. Because we are risen with Christ, let us continue to serve God with love. And third, because we are risen with Christ, go forth in victory. Go forth, serve the people, proclaim the gospel, and be victorious in your life each day. Sapagkat ang Panginoon ay binuhay tayong maguli at yung kanyang pagkabuhay na maguli ay sinama tayo sa kanyang pagtatagumpay. Go on, go forth, and live a victorious Christian life amid so many trials, amid so many challenges, amid so many difficulties in life. There is victory in Jesus because He rose again from the dead. And we are with Him, sharing and experiencing the victory of His resurrection. Kung merong isang awit na gusto kong balikan natin as I close this meditation, ay walang iba kundi yung ating paboritong Because He Lives. Sabi nung awit na ito, how sweet to hold a newborn baby and feel the pride and the joy that He gives. Oh, but greater still, the calm assurance we can face uncertain days because He lives. Sabi ng chorus, and because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because He lives, I know He holds the future. And life is worth a living just because He lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all
fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth a living just because He lives. And then one day I'll cross the river. I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I see the light because He lives. My friends, mga kapatid, ngayong umaga, nagagalak tayo at nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon na muli ay magdiwang at magpasalamat sa araw ng kanyang muling pagkabuhay. Dumaan siya sa Kalbaryo, nagdusa, ipinako sa krus na matay, subalit ang magandang balita, siya ay nabuhay na maguli. At sa kanyang muling pagkabuhay, kasama tayo. We are risen with Christ. And we share the joy and the victory of the resurrection. May God continuously bless you, guide you, and be with you in your journey. A people of faith, risen with Jesus Christ. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid. Yes, truly indeed, we are risen with Christ. I am sure we are all blessed. We are all excited to give our creative offering as a response to God's love. In 2 Corinthians chapter 9 verse 6, sa wikang Tagalog, ang sabi niya, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos at pinamahala sa Kanyang nilikha. Binigyan niya tayo ng kakayanan, mga talento na ito, maging pananalapi at yung ating mga oras upang purihin siya at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Alam niyo po ba ang mga kalalakihan ng North Pampanga District ng Pampanga Philippines Annual Conference ay hindi lamang oras, hindi lamang kakayanan at pananalapi ang kanilang ipinagkaloob, kundi ang lahat ng meron sa kanila. Una nilang ibinigay ang kanilang buhay. Kaya ang mga kalalakihang ito ay handang umawit, magbigay oras, at ipagkaloob ang meron sila para papurihan ang buhay na Diyos. Kaya sama-sama po tayo na maging channel of blessings from the fountain of hope, none other than our Lord Jesus Christ na nabuhay na maguli. Tunay kang matapat, ikay laging tapat, Panginoon, hanggang wakas. Hallelujah! Luwalhati, tumingin ang
Panginoon naming Diyos, kami po ay buong puso at pagpapakumbabang malapit sa iyo ngayong umaga. Upang ikaw, O Diyos, ay muli naming pasalamatan sa lahat ng inyong kabutihan at sa lahat ng inyong biyaya at walang humpay na pagpapala na aming naranasan. Hindi lamang noon, kundi ngayong panahon ng matinding krisis. Salamat po, dakilang Diyos, dahil ngayong umaga, muli mo kaming binigyan ng panibagong pag-asa, panibagong lakas upang magpatuloy na paglingkuran ka ng buong puso kasama ng aming mga minamahal sa buhay. Mahal namin Panginoon, patuloy po kaming tumudulog sa iyo na sa aming pagsuong sa panibagong hamon ng paglilingkod sa aming iglesia. Tulungan mo kami, Panginoon, ng may inspirasyong gabay at mensahe ngayong umaga. Ang iyong muling pagkabuhay ay muling magpaalala sa amin na kami ay maglilingkod na taglay ang tunay na diwa ng pagkakaisa sa puso namin bilang inyong mga tinawag, bilang inyong mga anak na pinagkatiwalaan ng mabuting balita. O Diyos, bigyan mo kami ng panibagong pag-asa na gawin namin ang sama-samang pagpapatuto, sama-samang pagdadala ng balita ng kaligtasan at pagbabago, hindi lamang sa bawat iglesia, kundi maging sa mga pamayanan kung saan ang aming iglesia, kapatiran ay naroon. Gamitin mo rin kami, O Diyos, na maging instrumento ng iyong pagbabago sa lipunang aming kinagagalawan sa panahon ito. Gamitin mo ang lahat ng inyong mga anak. Gamitin mo ang lahat ng inyong mga lingkod na maging daluyan kami ng kapayapaan. Maging daluyan kami, O Diyos, ng iyong biyaya at pagkakaisa. Alam namin na sa ganitong diwa, patuloy naming mararanasan ang iyong kahabagan, ang inyong banal na diwa, na siyang magbibigay sa amin ng higit na lakas, na siyang magbibigay sa amin ng higit na katatagan upang higit pa kami magtiwala at magpatuloy. Pagpalain mo ang lahat ng iglesia sa Manila Episcopal area. Pagpalain mo ang lahat ng mga local churches, districts, and world conferences. Pagpalain mo ang aming minamahal na obispo sa kanyang pamumuno sa lahat ng mga annual conferences. Dalangin namin, O Diyos, na ang umagang ito ay maging umaga upang kami ay magpanibagong umaga, upang magpatuloy kami ng kapit-bisig at sama-sama na pagkaisahin ng inyong bayan, ang inyong iglesia, para sa tunay na misyon at pagpapatutuo, para sa isang tunay na paglilingkod na nais ninyong gawin namin sa inyong iglesia at sa inyong bayan. Salamat, O Diyos, dahil ang inyong pangako kailanman para sa amin ay hindi nagmamalit. Magpatuloy nawa kami na kasama ka, Panginoon, kasama ang isa't isa na sa aming puso naroon ang higit na pagtitiwala at pananalig na ikaw ang Diyos ng pananagumpay at ikaw ang Diyos ng buhay sa gitna ng pangalanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ito ang aming panalangin.